Praise God. Kaya salamat po, Panginoong Diyos, sa araw po na ito. Salamat sa music ministry sa kanilang patuloy na paglago. Sa pangunguna po ni Brother Absalom III, purihin po ang Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sinasabi sa mga awit, Kapitulo 115, verse 1. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Kaya mga kapatid, palapakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya salamat sa Panginoong Diyos muli. Mga kapatid, ang iyong abang lingkod ay patuloy na naghahatid ng mga salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng salita niya hango sa Biblia. Purihin po ang Panginoong Diyos. Salamat po sa paghatid ng paksa ni Brother Pastor Alexander Embento. Patuloy lamang po tayo mga kapatid sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil mauunawa ng bawat isa, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, babaguhin niya ang lahat sa buhay mo. Ibigay natin lagi sa Kanya ang manobela. Siya ang magkukontrol. Kaya huwag tayong mawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Tayo'y laging magtiwala sa Kanya, umasa, sapagkat yan ang gusto niya sa atin. Nalulugod siya pagka siya lamang ang ating inaasahan. Huwag tayong magtiwala sa kanino man, kundi sa Kanya lamang. Kaya nga po mga kapatid, tayo ay magiging masaya kung tayo ay laging sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Mga Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 14. Happy is the man that feareth always. Maliwanag, masaya ang tao na natatakot na lagi. Ngunit, ang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Kaya pagka sinabi ng Panginoon, manahimik ka. Yan ang sabi niya. Panuurin mo lang siya. Magtiwala ka sa Kanya. Isaiah or mga awit, chapter 46, verse 10. Paulit-ulit ko po ito na sinasabi po ng ating Panginoon na tayo ay manahimik sapagkat siya ay mabubunyi sa lupa. Ang kanyang pangalan ay mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Lagi tayong sumampalataya, magtiwala. Huwag tayong matakot sa kanino man. Ang katakutan lang natin ang Panginoong Hesus. Mga Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 25. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng mga silo. Ngunit, ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Kaya laging ilagak ang tiwala sa Panginoon. Siya ang magmamaneho ng buhay mo. Mga Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 26. Bakit dapat magtiwala sa Panginoon? Mga Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 26. Siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang. Ngunit, ang lumakad na may kapantasan ay maliligtas. Kung inyo pong naalaala,
ang mga lumabas po sa bibig ng inyong abang lingkod last Sunday, mga Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 8, ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos. Ngunit, ang madaldal na musmus ay mabubuwal. Kaya lagi tayong manalangin sa Panginoon na maglagay siya ng bantay sa harap ng ating bibig. At ingatan niya ang pintuan ng ating mga labi. Yan ang panalangin ng salmistang si Haring David. 141 verse 3. Laging manalangin, maglagay ng bantay sa pinto, sa harap ng ating mga labi at sa pintuan ng ating bibig. Dahil nasa dila ang kamatayan at ang buhay. Tayo ay magiging banal sa paningin ng Diyos. Tayo ay hahatulan sa ating mga labi. Kaya napakahalaga ng karunungan at unawa't kaalaman na nagbumula po sa Biblia. Dahil ang hindi mo alam, ikapapahamak mo. Ang hindi mo alam, ikawawasak mo. Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed because lack of knowledge. Proverbs chapter 5, verse 23. Siya ay mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Kaya nga po sa Proverbs chapter 14, verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay sa pagkawasak o ang dulo niyaon ay sa kamatayan. Kaya lagi tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Laging papurihan ang Panginoon. Magtiwala, umasa sa Kanya, at batid ko na natagpuan nyo na ang kaharian ng Panginoon. Sinasabi ng Biblia, ang kaharian niya ay matatagpuan mo, una sa lahat, sa panalangin, sapagkat doon mo siya mahahanap sa panalangin at sa Ebanghelyo. At sa Lucas, Kapitulo 17, versikulo 20, 21. Ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus nang siya'y nangangaral sa bansa ng Israel noong taong 100 nang siya ay 30 anyos. Kausap niya ang mga Pariseyo, ang mga eskriba. Tinanong siya ng mga eskriba at mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ngunit sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. O sasabihin man nila, narito o nariyan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kaya nga, mga kapatid, lagi tayong manalangin na ang kapayapaan, ang mga salita ng Panginoon ay manirahan lagi sa ating mga puso. Hingin natin sa Kanya na pabayaan niya, na punuin niya ang ating mga puso't isipan ng Kanyang mga banal na salita upang mawala ng puwang ang diablo. Maproteksyonan tayo ng Panginoon. Tayo ay Kanyang mabantayan, maproteksyonan laban sa mga lalang ng kadiliman. Purihin po ang Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, maliwanag sinasabi doon sa paksa ni Pastor Alex sa 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 9, na siyang nagligtas sa atin at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang akala at biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Tayo mga kapatid ay niligtas ng Panginoon sa kadiliman, sa kasalanan,
at tayo ay kanyang tinawag sa kanyang ebanghelyo. 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 14. Kaya nga dapat tayo ay magdiwang na. Ang lahat ng ating mga hinihingi, ibinigay na niya. Panghawakan mo yan, sapagkat yan ang sabi ng Panginoon. Mapananagot mo ang salita ng Diyos sa kanyang sinasabi. Pag pinanghawakan mo ang salita ng Panginoon, mapananagot mo siya sa kanyang salita. Dahil bakit? Hindi siya magsisinungaling. Purihin po ang Panginoon. Maliwanag, iginagarantiya ng Panginoon ang langit at ang lupa, lilipas. Ngunit, ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Tandaan natin mga kapatid, iba ang oras mo sa oras ko. Iba ang oras ng Diyos sa oras natin. Kaya maghintay lamang po tayo, magtiyaga. Magtiyaga tayo. Laging magpasalamat. Sabi nga, manahimik ka. Ako ang kilalanin mo, ako ang Diyos. 46, mga awit, versikulo, yes. Kaya maliwanag sabi sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Mga kapatid, salamat sa pakikinig ninyo. Naghahayag ang Panginoon sa mga oras na ito sa pamamagitan ng kanyang mga abang lingkod. Purihin ng Panginoon. Paulit-ulit ko po na sinasabi sa iyo, sa atin, sa bawat isa na isuko ang manubela sa Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Isaiah Kapitulo 41, versikulo 10. Huwag kang matakot. Bakit? Sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Yan ang kanyang pangako, panghawakan mo. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng kanyang katwiran. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Mga kapatid, natagpuan na natin ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katwiran ay nasa kanyang Biblia. Kaya nga sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya maliwanag mga kapatid, ang katwiran ng Diyos nasa kanyang mga salita. Magpatuloy lamang po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang paksa last Sunday ay tinawag tayo upang maging mangingisda o mamalakaya ng mga tao. Ang paksa ngayon, tinawag tayo ng Panginoon sa isang banal na pagtawag. Ang tumawag sa atin ay banal, kaya dapat naman tayo ay magpakabanal. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16 po yun. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, Juan Kapitulo 17, versikulo 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Tayo ay binanal ng Panginoon, tayo ay kanyang pinatawad na, hinugasan na ang ating mga kasalanan. Kung hindi ka pa nagkukumpisal sa Panginoon, ipahayag mo ang iyong kasalanan sa Kanya, sapagkat Siya ay banal, handa Kanyang patawarin. Maliwanag po yan. Mga Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon
ay magtatamo ng kaunawaan, ng kaawaan. Kaya ipahayag natin sa Panginoon kung mayroon tayong maliit o malaki man na kasalanan na nagawa, ipahayag natin sa Kanya. Sapagkat siya ay tapat na tayo ay Kanyang patatawarin. Magtatamo ka ng kaawaan. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ang Diyos na ating sinasamba ay Espiritu. Siya ang Panginoon na Espiritu. Ang Panginoong Hesus, ang ating sinasamba, ay ang Diyos Espiritu Santo. Na ang pangalan nga po ay Jesus. Kaya nga, ang Diyos ay nalulugod pagka siya ay sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Juan Kapitulo 4, versikulo 23, 24. But the hour is cometh, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya ang Diyos ay Espiritu, siya ang Panginoon na Espiritu. Isa lamang po ang Espiritu na banal. Siya ang Espiritu na Panginoon na ating sinasamba, ang Panginoon Jesucristo. 2 Corinto chapter 3 verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord, and there is liberty. Kaya nga mga kapatid, purihin ng Panginoon, ibig ng Diyos, tayo ay lumago. Talagang gusto niyang lumago tayo. Magpatuloy lamang po tayo sa pagbabasa, pagmumuni-muni ng mga salita ng Diyos. Pag-apalain tayo ng Panginoon. Tayo ay panalaguin ng Panginoon at higit. Kayo at ang inyong mga anak. Mga awit, Kapitulo 115, verse 13 to 14. Gusto niya lumago tayo. Mag-level up tayo. Huwag tayong makontento sa isang bagay na tayo ay nakukomfort na lamang doon. Lumabas tayo sa comfort zone na ating kinalalagyan. Kailangan mag-level up tayo. Magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. To God be the glory. 2 Corinto Kapitulo 12, versikulo 9. At sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri ng buong galak sa aking mga kahinaan, upang mamahinga sa akin ang kapangyarihan ni Kristo.